tayo nito. Madali lang yun. Mga 3 oras lang, nandun na tayo. Ha? 3 oras pa? Seryoso ka ba? Mukha ba akong nagbibiro? Ang number 9! Bingo! Kaya lang mabagal ang reaksyon nyo. Gumawa kayo ngayon ng 200 push-ups. Pero di ba, pag nakarating na tayo sa Masadora, pwede na tayo makabili ng mga spell card? Oo, tama. Pero bago tayo makabili ng spell card, kailangan muna natin kumita ng pera. Dalian nyo na para makarating tayo rin sa loob ng 3 oras. Para namang nagka-camping lang tong bahay na to. Mukhang wala na nakatira dito. Bilisan nyo ng 2 dyan! Andiyan na! Ayun na! Ang tagal naman ng biscuit. Mula nang dumating tayo rito, gano'n na yun. Saan kaya gumagala yung matandang... Salamat sa paghihintay! Biscuit ang buhok mo! Bagay ba? Bago ng image ko ngayon. Oo, bagay sa'yo! Ang tanda na, gusto ko rin magbuhang bata. Masarap ito ah. Pasalamat ka, gugundo ko ngayon, patatawarin kita. Tara, lumakad na tayo. So kaya tayo pwede makabili ng spell cards? Pwede ba kalimutan niyo muna yung tungkol sa mga spell card? Maghanap tayo ng department store. Department store? Anong bibili mo? Secret ba? Hindi pwedeng sabihin. Ganun po ba? Maraming salamat. Asan si Biscuit? Nandito lang yun eh. Ayun siya. Biscuit, alam na namin kung saan pwede makabili ng spell cards. Talaga? Pagod na ba kayo? Hindi pa! Kung ganon, bumalik na tayo sa Rocky Region ng Great Island. Bakit tayo babalik doon? Paano yung mga spell cards? Hayaan nyo na. Hindi nyo naman kailangan nyo para sa training nyo. Tsaka isa pa, wala naman kayong importanteng cards. Sabagay, totoo nga yun. Kailangan makarating tayo doon sa loob ng 2.5 oras! Yeah! Ayos! Simulan na natin! Game! Tara, bumalik na tayo sa Masadora ngayon. Ulyanin na ba tong matandang to? Kakagaling lang namin doon tapos babalik na ulit? Pero ngayon, pag bumalik tayo doon, diretso lang, walang liko-liko! Ha? Ano ibig mo sabihin walang liko-liko? Kahit may nakaharang na bato? Oo, diretso lang! Akala ko matigas tong bato, hindi pala. Oo nga, madali tayo makakalusot dito. Yung katawan ko pala magagamit at mapapagod. Ang masama pa nito, habang tumatagal, kumitigas ang bato. Nakakaubos pala ng lakas ng lower body ang pagtutulak ng ganito. Kailangan pantay ang hawak para hindi mawala ng balanse. Sa wakas! Hindi ko na kaya. Malamang, nakakalayo pa lang tayo ng mga 200 metro. Hindi nga! Mas pagod pa naman ako ngayon kaysa kahapon. Sandali lang! Kung magpapahinga kayo, doon kayo maupo. Ganito pala yung gamit ng lubid. Mula ngayon, ganyan na kayo palagi matutulog. Huwag niyong bibitawan ng lubid. Kung ayaw naming matamaan ng bato? Tama. Hindi lang yon, paminsan-minsan ibabato ko ng patalim para maputol ang lubid. Kaya habang natutulog kayo, dapat may isang bahagi ng isip niyo ang gising. Ayos! Ganitong pagsasari na madalas pinapagawa sa akin ni Papa. Ang husay ni Kilua. Ayan, tutal, ikaw ang nakabagsak, ikaw rin ang magtataas. Kakasar! Hindi bale, hawakan ko na mabuti sa susunod. Ano ito? Naman!
Dahan-dahan lang, Gon. Hindi ka nakatulog, di ba? Ayos na ako. Habang tumatagal, palaki ng palaki yung batong nakabitin. Lalo na sa'yo, Gon. Kailangan mong maging mas alerto kaya nilakihan ko yung bato. Tingin ko, kakayanin ko pa rin kahit na malaglag yung bato. Anong nangyari? Sa palagi ko, sobrang tigas ng batong tinamaan ko. Ganong katigas? Hindi kakayanin itong pala. Tingin ko, isang suntok lang ng Nen Power, mababasag ko yung bato. Kinuha! Ano kaya kung magpalabas tayo ng Aura habang nagpapala? Aura? Subukan ko pero ganun pa rin eh. Hindi ganyan. Isipin mo na yung pala, bahagi ng katawan natin. Bahagi ng katawan natin? Tama! Tingnan mo! Ganun pala. Pag pinalutan namin ang Aura ang pala, lumalakas ang power ng paghukay namin. Simulan na natin! Yeah! Galing nito! Mas madali na sana ngayon! Parang pudel na lang yung matitigas na bato! Mukhang nakuha na nila. Yun ang silbi ng Ren na kung tawagin ay shoe. Kaya lang, matinding lakas ng katawan at isip ang nawawala kapag ginagamit ang shoe. Lalo na kung patuloy at madalas ang gamit. Bakit ganun? Hindi ko na maitaas ang energy ko. Hindi ko na rin makontrol ang Aura ko. Lakas ng buong katawan, stamina, lakas ng pag-iisip, at tamang technique at pagkontrol ng Aura. Sa pagsasanay na ito, magbabago at uunlad ang lahat ng yon. Bago kami dumating sa Masudora, nakukumpleto ng unang hakbang. Bukas na! Tayo, ang dami na nating nagawa! Ang galing ng ginawa natin! Ngayong araw lang, naka 5 kilometro na tayo! Akala ko talaga, abutin tayo ng maraming taon bago maka-1 kilometro. Ilang araw na lang. Naroon na tayo! Eto na! Sa wakas, nasa Masudora na tayo! Ayun! Ngayon naman, bumalik na tayo sa pinanggalingan natin noon. Na naman! Ngayon naman, kailangan niya makakuha ng Monster Card. Lahat ng uri ng halimaw, hinarap niya na dati. Kaya wala ni isa sa kanila ang makakatalo sa inyo gamit ang mga natutunan niyo. Kung may kulang man sa inyo para matalo sila, yun na yung kakayahan ng pag-aralan at masuri ang kalaban at ang kakayahang makapag-isip ng mabilis kung paano tatalunin ang kaaway habang nakikipaglaban. Ibig sabihin, pag-aralan niyo ang bawat laban. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo. Isipin niyo ang tamang pamamaraan para mahuli niyo yung mga halimaw. Nakakabilib ang mga tao nag-isip at lumikha ng game na to. Ibang klase talaga. Nakaprogram ang game para palakasin ka kung gagawin mo ng tama at maayos ang paglalaro. Pero palagi ko, inayos at hinakda ang laro nito para sa kanya, para mapalakas siya. Nahuli ko na! Bubble Horse! Ang pangit! Ang galing! Ang galing natin! Nakuha nila ang lahat ng Monster Card sa lugar na to sa loob ng 1 buwan. Katulad ng in-schedule ko. Pagkatapos nun, handa na kayo para sa protection training. Okay! Yan yung... Oo, Gon. Ito ang tactic ang ginagamit mo. Ang Ten, Zetsu, Ren, Hatsu, at Gyo ay pwedeng pagsamasamahin sa isang application skill. Ang Ko! Oo? Ituon nyo ang lahat ng aura nyo sa isang bahagi ng katawan na pinili nyo para umatake. Sinisiguro ko sa inyong mas matindi ang lakas na pakakawalan nun sa pangkaraniwang lakas.
Sasalakayin ko kayo gamit ng kamao na may ko. Hulihin yung kamao ko para maproteksyonan kayo, pero hindi kayo pwedeng umilag. Mukhang nakulaan niyo ang magiging problema. Paano proteksyonan ng sarili laban sa ko? Gagamitin ako ng ko! Oo, pwede mong gawin yon. Ko ang pantapat sa ko. Kung hindi malayo ang agwat ng level ng mga player, malamang walang masyadong masaktan. Pero kung tinamaan ka naman sa lugar na hindi mo nagawang proteksyonan ng ko, malaki ang pinsala sa'yo. Eh di gawin ko ang buong katawan, salungat sa ko, pero yun ang gusto mong sabihin, di ba? Tama ka! Pinagsamang Ten at Ren ang skill na Ken. Proteksyonan mo ang buong katawan mo ng higit sa normal na orang kinakailangan. Gon, gawin mo ngayon ang Ren. Yan ang pananatili sa ganyang kalagayan. Okay, umanda ka na! Ang bagal! Binaba mong tensyon sa katawan mo dahil nakita mo ng mabagal. Kung totoong laban yun, siguradong basag ng mukha mo. Yun ang natatayang kapangyarihan ng ko. Maraming ulit na nadaragdagan ng bilis at kapangyarihan ng lakas ng isang suntok na gumagawa nito. Susuntok lang ako ng ganong kabagal sa simula pero hindi ko sasabihin kung kailan. Pilitin mong mapanatili ang Ken hanggang sa makakaya mo. Gon, hindi ko akalaing napakahirap palang magpanatili ng Ken. Kung gusto mong makaharap ang mga may kakayahan sa pakikipaglaban, kailangan mapanatili mo ang Ken sa katawan mo kahit kalahating oras. Ha? Kalahating oras? Hindi, kulang pa. 2 minuto pa lang nakakalipas. Nakakainis naman eh! Magaling! Kalahating oras na yon. Sa loob ng nakaraang buwan, lalo kayong tumibay at lumakas. Ngayon naman, lilipat na tayo sa practical training. Ipagpalagay natin ang total offensive power ay 50 at ang total defensive power ay 50 rin. Kung hinihingi ng pagkakataon, kailangan niyong i-adjust ang ratio ng bawat power para maging balanse pa rin. Ako ang tatawag ng ratio ng power ng offensive defense. Iyo ang tawag sa pagbabago ng ratio. Bagalan niyo muna sa simula. Power of offensive defense sa kanang paa 70, sa katawan 30. Gun, power of offensive defense sa kaliwang kamay 70, sa katawan 30. Ngayon naman, kayo na magplano ng ratio ng offensive defense. Mahalaga mapag-aralan niyo ang paghahati ng ratio ayon sa galaw ng kalaban. Magaling! Pahinga muna! Marami pong salamat! 2 linggo pa lang ang nakakaraan, pero ang laki na ng inunlad nyo. Akala ko aabutin kayo ng 2 buwan. Pinahanga nyo ako ng husto. Siguradong hindi kayo mahihirapang makapunta sa final stage. Sa final stage? Ang panghuli ay pagsasanay ayon sa inyong estilo. Taglay ni Gon ang enhanced style. Transforming style naman si Killua. Pagsasanay ayon sa style nyo. Para sa enhanced style, ito ang level 1. Basagin ang bato. Sa loob ng isang araw, dapat nakabasa kayo ng 1,000 bato. Parehong bato ang gagamitin sa lahat para makaalis sa level 1. Simulan niyo na! Ano ba to? 150 pa lang nabasag na! 189! 190!
Nakakaasar naman! Palpak ako! Anong palpak ang sinasabi mo? Ang husay nyo nga eh. Yung iba inaabot ng ilang linggo bago makabasag ng 100 bato. Ayos! Gawin naman natin ang transforming style training! Huwag kang magmadali. Ang kalakaran natin, magsanay lang ng isang estilo sa loob ng isang araw. Number 6! Bingo! Patas lang! Ano naman? Ganun palagi nito mga nakaraang araw. Alam ko na! Mag-jack and point na lang tayo! Sige! Ang matatalo, 2 ulit na magpupush up at sit up ng 500 beses! Jack and point! Hoy! 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 Panalo ko! Sir! Makinig kayong dalawa! Alam niyo ba ang larong Jack and Poy ay hango sa isang sinaunang martial art? Siya ang papel. She ang gunting. Ken ang bato. Siya sumisira ng internal organs. She nang wawasak ng mga mata at ilong. At Ken pinahihira ang mong katawan. Ganun pa yun? Sa tanda pa naman niya, dapat lang na... Nung sinaunang panahon, pinagbawal ang martial arts. Tinatawag itong Jacken o masamang sining. Kaya para makapagsanay ang mga martial artists, nagkukunwari silang naglalaro. Ayon sa matatanda, ang tawag daw nila sa larong yon ay Janken hango sa Jacken. Yun na yun, ha? Jacket! Pinag-aralan ko yung component ng batong nakuha natin mula sa game at ecology system ng mga halaman dito. Kung pagbabasihan natin ang geographical feature ng islang ito na nakahiwalay sa karamihan, masasabi ko na ito na nga ang Greed Island. Ibig sabihin nag-i-exist ito sa totoong mundo. Iniisip ko lang ngayon kung saan bahagi na tayo ng isla. Siguro dapat tayo magnakaw na company. Ilang taon na rin mula na magkaroon kami ng mga hindi inimbitang bisita. Kinakabahan tuloy ako. Napadpad ba kayo sa islang ito nang hindi sinasadya? Pero ang alam ko, hindi kayo makakarating dito kung sumabay lang kayo sa daloy ng alon. Malakas ang isang ito. Bakit? Sino ka ba? Ikaw bang gagabay sa amin sa isla? Ako ang isa sa lumikha ng game na to. Ako si Razor. Lumikha ng game? Ako ang namamahala sa emitting system, katulad ng transport spell, at gumagawa ako ng panlaban sa mga tagalabas. Ito ang special spell na tangi ang Game Master lang ang maaaring gumamit. Sa pamamagitan nito, magagawa ko ipatapon sa malayong isla sa Asia mga tagalabas na nagpupumilit pumasok sa Greed Island ng walang pahintulot. Ipagpaumanhin ninyong lahat, pero kailangan nyo nang umalis sa islang ito. Ano ka mo? Tatanggapin namin kayo kung papasok kayo sa tamang paraan. Kung maglalaro kayo, may pag-asa kayo makaharap ako balang araw. Kung matatalo nyo ako, may isang bagay kayo makukuha. Kung ganun pala, babalik kami sa islang ito gamit ang tamang daan. Eliminate spell on. Ayos, pero naramdaman ko malakas din ang grupong yun, ha? Fist first attack! Jack and punch! Okay. Ano sa tingin nyo? Kumana naman, hindi ba? Makinig kayong lahat! Sa loob ng lugar na to may naiipon na tayong 133 reserved pocket cards na kabilang sa 10 uri. Salamat sa pagsisikap nyo. Alam na natin kung nasa ng 7 uri ng cards at ang nawawalang 10. Malapit na maging atin ang mga yon. Kumpara sa ibang team, higit na marami at higit na mataas ang uri ng mga spell card na nakuha natin. Hindi magtatagal at mapapasa atin ang tagumpay! Tagumpay! Ito ang kapangyarihan ng pagkakaisa at pagsasama-sama ng bawat manlalaro! Tagumpay! Sandali lang. Maaari ba akong magsalita? 5 taon na mula nang pumasok ako sa larong ito. Pwedeng matagal o sandali lang para sa iba. Hindi ako sentimental pero yun ang totoo. Pinilit ko na magsalita dahil mahalaga ang gusto kong sabihin sa inyo. Ako nga pala, ang Bomber. Teka, anong ibig mong sabihin? Makinig kayo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang bawat isa sa inyo, tinaliman ko ng bomba. Oh! Gusto kong ibigay nyo sa akin ang mga reserve pocket card kapalit ng buhay nyo.
Tinatanggap niyo bang kondisyon ko?